ang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo po mga kapatid, mga kaibigan at mga mahal sa buhay, magpapasimula na po tayo ng pagpupuri sa Panginoong Hesus Kristo. Una po nating awitin ang bilang 8 sa atin pong mga himnaryo. Ako'y dayuhan na naghihintay sa pagdating ng maluwalhating araw. Ang pagpanaw ni Kristong banal upang kaunin ang mga nagbanal. Maglalakbay isang dayuhan, ang kalagayan ko sa sanlibutan. Patuloy kong patutunguhan ang maligaya at sariling bayan. Sa paglalakbay, huwag manglupaypay. Ang kalungkot ay panandalian lang. Doon sa ating bayan, paroroonan, di naluluha at mananamrita.
sanglibutan. Patuloy ko patutunguhan ang maligaya at sariling bayan. Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang ating banal, buhay at nag-iisang Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Awitin po natin ang bilang 70 sa atin pong mga himnaryo. Tayong lahat na buhay sa mundo ng kabigatian, kung saan pinay walang akay, kakamting kabiguan, kapatid ko di ka nag-iisa, si Jesus laging kasama, kapalit sa ilaga, pinatanging siya ang pag-asa sa iyong mga nakikita. Huwag na huwag kang mababalisa, pagkat ang Diyos ay laging kasama. Aalalay sa tuwina, kapatid ko, hindi ka nag-iisa. Si Jesus laging kasama, kabalik sa ilaga, tuwina at tanging siya ang pag-asa. Kapatid, huwag kang matakot, lagi mo sanang itaguyod ang katungkulan, kaloob ng Diyos. Huwag kang manghihimahagod, kapatid ko, hindi ka nag-iisa. Si Jesus laging kasama, kabalik sa ilaga, pinatanging siya ang pag-asa. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan kapo sa lahat. Ama na sakbibika sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya,
Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang buhay at nag-iisang Diyos ni Abraham. Ikaw din ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, kinaawaan, kinahabagan mo rin po, tinawag mo ang aming mga minamahal na ama at ina, inilagay mo rin sila sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nagtapat sila't naglingkod sa iyo ng buong puso, buong isip, hanggang sa huling hibla ng kanilang mga hininga sa ibabaw nitong sanglibutan. Panginoon, sa pangalan mong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, nangangayupapa sa iyong kabanal-banalang harapan. Tanggapin mo po una sa lahat ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Ama, maraming salamat po sa iyo sa maraming mga araw na ipinaranas mo pong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, wala ka pong binawian ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, patuloy mong binibigyan kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. At bagaman kami po ay mga karaniwang mga tao din naman, sinapit kami ng sari-saring luha, kalumbayan at iba't ibang mga pagsubok sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ang marami sa amin, pinasapitan mo rin ng mga mabibigat na karamdaman. Dadapwat Amang Banal, salamat po sa iyo. Dumalangin kami sa iyo at humingi ng kahabagan. Naramdaman naming hinipo mo ang aming mga lupang pangangatawan. Pinagaling mo po kami, pinalakas, pinakain mo at dinamtan. At higit sa lahat, maraming salamat. Patuloy mo pa rin kaming pinakakain, pinaiinom ng iyong mga salita na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Patuloy mong dinaragdagan, hindi lamang ang aming mga kapayapaan sa araw-araw, kung hindi higit sa lahat, dinaragdagan mo't pinatitibay ang aming pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Salamat, Panginoon, wala kang pinabayaan sa aming sariling mga kabyak ng puso, maging ang aming mga anak, aming mga manugang, aming mga apo, kasang bahay at mga kamag-anakan sa laman. Higit na nga ang aming mga kaibigan, ang mga lalaki at mga babae, sa iba't ibang panig nitong magulot mandarayang sanglibutan. Sa araw-araw, dinaragdagan mo po sa bilang, inilalagay mo, tinatawag mo, ipinapasok mo sa iyong banal na iglesia, at nakakaisa namin sa pakikinig at pakikipag-aral ng iyong banal na ebanghelyo. Maraming salamat sa iyo, Amang Banal. Patuloy mo po sanang katukin ang kanilang mga puso't kalooban. Dumating nawa ang iyong kalooban sa langit, na dito sa lupa sinaman ay magkusang loob, na matatakan ng iyong banal na pangalang Diyos at Kristo Jesus, sa pamamatnubay po ng iyong banal na ebanghelyo, sa makatwidbaga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Makasama namin sila hanggang sa aming salubungin ka. Sa ikalawang pagparito mo po, marami kaming sama-samay makakapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang Banal, kung kami nagkulang, kung kami nagkasala sa iyo, patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Tulungan mo po sanang muli ang lalaki na naway itayo mong muli sa aming kalagitnaan sa espiritu. Kasangkapanin mo po sanang muli ang iyong hamak na alipin. Ilagay mo po sanang muli sa kanyang labi, sa kanyang bibig ang iyong mga banal na salita. Bigyan mo rin sana ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig. At habang kami nakikinig ng iyong mga banal na aralin, Amang Banal, ipuin mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo po sanang
magkaroon ng bisat kapangyarihan sa aming lahat ang iyong banal na katotohanan. At kung ito po, Ama naming Diyos, ay aming mapakinggan, maisakabuhayan namin, masunod namin, sapagkat ito ang dahilan kung bakit kami po'y nilalang mo dito po sa ibabaw ng sanglibutan. Ama banal ang lahat po ng ito, kasama ang mga bagay na hindi na nasambitla ng iyong hamak na alipin, sinasampalatayanan po namin, idaragdag mo po, ibabasbas, ibebendisyon mo po sa aming lahat, sa tanging pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakaiikailanman. Amen. At ngayon po, atin na pong husayin ang ating mga sariling kaluluwa, ang atin pong sariling mga pakikinig. Tawagin na rin po natin ang ating mga mahal sa buhay sa loob ng ating mga tahanan, at huwag nating lilimutin na ihanda na rin ang ating mga banal na kasulatan. Magpapasimula na po tayo sa banal at magandang aralin na inihanda ng Panginoong Hesukristo para po sa atin sa Huwebes ng gabing ito. Atin na pong buksan ang bagong tipan sa aklat po ni Apostol Juan, at katulad po ng ating kinagagawian, uunahin po muna nating basahin sa King James Version na pinanggalingan po ng ating orihinal na Tagalog na salin dala sa atin ng mga Amerikano noong 1905. John 12:35. Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while you have the light, lest darkness come upon you. For he that walketh in darkness knoweth not where he goeth. Sa Bibliang Tagalog po naman, sa Juan Kapitulo 12 at versikulo 35, sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang, sasagitna ninyo ang ilaw. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman. At ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Pareho din po at walang pagbabago. Maganda po ang ibig na ipaliwanag dito sa atin ng Panginoon. Meron pong ilaw na kailangan daw po habang nasa ating kalagitnaan, samantalahin natin ang kanyang kaliwanagan. Sapagkat kung mawawala ang ilaw na ito, magkakaroon tayo ng kadiliman sa ating kapaligiran at mahirap po ang maglakad sa dilim. Hindi po natin malalaman, hindi natin nalalaman kung ano na yung ating tinatahak. Alam po natin ang mga salita ng Panginoon sa banal na kasulatan. Ito po ay mga salita na inalihim sa hiwaga. At nalalaman po natin, hindi po lahat ng tao pinagkalooban po ng susi na makaunawa ng mga talinghaga. Sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12, ay maliwanag po ang sinasabi, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga. At sa mga nasa labas, ang lahat ay ginagawa sa talinghaga, upang kung kanilang mabasa, wag nilang maunawa, kung kanilang mapakinggan, wag nilang maintindihan. Meron po talagang pinagkalooban na makaalam ng hiwaga ng Diyos. Alam po naman natin kung sino ang tinutukoy na nasa loob. Yon po ang kanyang mga alagad. At kung saan po inilagay na loob, sa unang Korinto Kapitulo 12 at 28, ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa iglesia. Meron pong sisidlan, may pinaglagyan. Una-una nga po ay mga apostol, mga propeta, mga guro, at kung ano-ano pa.
Yung pinaglagyan sa mga apostol, yun po ang iglesia. Yun po ang orihinal na iglesia na nakasulat sa Biblia, sa Mateo 16:18, sa ibabaw ng malaking batong ito, itatayo ko ang aking iglesia sa siyudad po ng Jerusalem ng Hudiya. Alam po natin ang ibig sabihin ng salitang iglesia. Ang ibig pong ipakilala, Ecclesia, galing po sa salitang Grego, the body of God. Sa makatwid ang mga alagad, ang mga apostol, inilagay po sa katawan ng Diyos. At yung katawan ng Diyos na yon, yun ang itinayo ng Panginoon, anyo 32, sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya, na nais ng Diyos, ito na lamang ang tutularan nating mga tao. At hindi na tayo makapagtatayo ng iglesia ng Diyos sapagkat meron ng itinayo ang Diyos. At kung ano nga po ang pangalan ng iglesia o katawan ng Diyos, nagsisitulad kayo, unang Tesalonica 2:14, sa mga iglesia ng Diyos, sa mga miyembro, mga tao ng Diyos na nasa Hudiya. Bakit sa Hudiya? Naroon nga po ang Jerusalem kung saan itinayo ang katawan ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, anyo 32. Kayo'y nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya. Sino nagtayo? Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Sa makatwid, ito po ang iglesyang pinagkalooban niya na makaalam ng hiwaga ng mga salita ng Diyos. Kaya nga sa ating paksa, mga kapatid, sino po baga ang kinakausap at pinag-uutusan sa talatang ito ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang sinasabing kaunting panahon na lamang sasagitna ninyo ang ilaw? At sa kaunting panahon na yon, magsilakad kayo habang nasa inyo ang ilaw, sapagkat baka kayo'y abutin ng kadiliman. Ang ibig sabihin, baka mawala na yung ilaw sa inyo, mahirap maglakad. Mahirap gumalaw sa kapaligiran na lipos ng kadiliman. Sino po yung kinakausap niya? Tunay po baga ang sinabi ni kapatid na si Rilo ninyo, na ang mga apostol, ang mga alagad niya na inilagay niya sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sila po lamang ang pinagpaunawaan na makaalam ng hiwagang ito. Buksan po natin ang aklat din ni Apostol Juan, Kapitulo 12 at versikulo 26. Kung ang sino man tao ay naglilingkod sa akin, sino ba naglilingkod sa Panginoon? Di yung kanyang mga tinawag. Una-una nga po, yung 12. Hindi po baga, kung babasahin natin muli ang Ebreo, Kapitulo 10, versikulo 1, kanyang pinalapit yung kanyang 12 alagad. Alam na natin yan kung sino-sino. Sa makatwid, kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, doon naman, doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. Napakaliwanag po. Ito pong 12:26. Napasulat po sa mga banal na kasulatan at maging itong ating paksa na nagsasabing 12:35 ng San Juan, lumakad kayo habang merong ilaw sapagkat mawawala ang ilaw, mahirap lalakad kayo sa kadiliman, samantalahin ninyo na nasa inyo pa ang ilaw. Ito po'y napasulat, anyo 33, mga ilang araw, mga ilang pagkakataon na po lamang at siya po ay ipapako na sa krus. Siya nga po ipinagkanulo ni Judas Iscariote. Alam natin ang mga kasaysayan. Ang mahalaga po, ipinahihiwatig na ng Panginoong Jesucristo na habang siya ay kasama pa ng mga apostol, ang kinakausap dito, yung mga apostol,
Yung mga nasa loob ng katawan ng Diyos sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito po ang kanyang kinakausap at pinagbibilinan. Hindi po ang lahat ng mga tao. Hindi po ang lahat na katulad ng pangangaral ng ibang mga iglesia at ibang mga relihiyon, na akala nila ang lahat ng sinasalita ng Panginoon ay para sa lahat ng tao. Kaya nga po merong mga relihiyon na nagsasabing hindi mahalaga ang pangalan ng iglesia. Kahit na anong iglesia ang iyong kinaroroonan, just believe in Christ and you shall be saved. Bakit po sinabi pa ng Panginoong Jesucristo, Mateo 7:21, not all that calleth Lord, Lord unto me shall enter the kingdom of heaven. Only those that do the will of my Father in heaven. Matthew 7:21. Kaya nga po mga kapatid, dito 12:26, maliwanag po yung mga naglilingkod sa Kanya, na kasama Niya, ito po ang pinagbibilinan. Ang una nga, ang 12 apostol, mga tagapakinig at mga magulang po namin, at bago nga po siya ipako sa cross, pinagbilinan na niya habang ang ilaw ay nasa inyo, ay lumakad kayo. Bakit nga po baga? Ngayon, ang tanong natin, alin po baga yung ilaw na tinutukoy? Nang wika sa paksa, counting panahon na lang Sa gitna ninyo ang ilaw. Ano ba yung ilaw na yon? Magsilakad kayo samantalang nasa inyo ang ilaw. Alam naman natin, ang Panginoong Jesucristo, malapit na siyang ipako sa krus. Mawawala na siya sa pakikisama niya sa mga apostol. Magsilakad kayo samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman, sapagkat ang lumalakad sa kadiliman hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Alin yung ilaw na yan? Ito po, ituloy natin. Sa 8:12 ng San Juan din po. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Amen. Napakaganda po. Kaunting panahon na lamang sa inyo ang ilaw. Sino ba yung ilaw? Ako, ang Panginoong Jesucristo. Pinagbibilinan na niya, magsilakad kayo habang nasa inyo ang ilaw, habang nasa inyo ang Kristo. Konting panahon na lang ipapako na nga siya sa krus. Gumagawa na ng araw at oras na yon ang kadiliman o ang kalaban ng Panginoon, pinasok na ni Satanas ang puso ni Judas Iscariote at nakikipagwika nga kasunduan na siya sa mga saserdote ng mga Hudyo. Ipinagbibili na niya sa 30 putol na pilak ang Panginoon. Kaya habang nasa kanila pa ang tunay na ilaw, ang Panginoong Jesucristo, lumakad kayo habang kasama ninyo ang Panginoong Jesucristo, sapagkat pag wala na ang Kristo, madilim na ang inyong mga buhay. Kaya nga po mga kapatid, napakaliwanag po. Ngayon, paano pa pinatutunayan ni Apostol Juan na ito ngang ilaw na ito nga ang Panginoong Jesucristo, at sa katotohanan nakasama pa nila. Sa San Juan, unang aklat, Kapitulo 1, versikulo 1, itutuloy ko po hanggang sa pababa. Uno-uno muna. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, yaong aming nahipo, ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita, pinatototohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay. Alin bang uri ng buhay yan? Ang buhay na walang hanggan, yung aming nakita, yung aming nahipo, yung aming namasdan, yung aming napakinggan. Sino ba nakasama ng mga apostol? Magmula anyo 30 hanggang 33,
3 taon kasama nila. Di ang ating Panginoong Jesucristo, ito'y ka ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. At sa 1:3, yung aming nakita at narinig, siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ano ba itong Panginoong Jesucristo na nagsasabing siya ang ilaw ng kabuhayan, ang ilaw ng sanglibutan? 1:4 ng Juan din, unang aklat ni San Juan. Ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. 1:5, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Diyos, D-I-O-S, Diyos, ang Diyos, makinig tayo mga kapatid, ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Sa makatwid, yung aming nakita, yung aming namasdan, yung aming napakinggan, yung aming nakasama 3 taon, yung aming nahipo na ibinabalita namin, isinusulat namin sa inyo para kayo'y magkaroon ng pakikisama sa amin. Sino ito? Ito'y ka ang Diyos na na ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Sino ngayon ang Diyos na ilaw? Ang wika ng Panginoon. Binasa ko sa inyo kanina, ako ang ilaw ng sanglibutan. Sa makatwid, ayon sa mga apostol, na katulad ni Apostol Juan, wala pong pag-aalinlangan ang Panginoong Jesucristo. Siya mismo ang Diyos. Siya mismo ang ilaw. Siya mismo ang buhay na walang hanggan. Papaano pa po? Lubos na nililiwanag ni Apostol Juan na ang Panginoong Jesucristo mismo ang ilaw, siya mismo ang Diyos, na sa Kanya ang buhay, na sa Kanya ang tinatawag na pinagmumula ng buhay na walang hanggan. 1:1 ng San Juan. Buksan po natin. Nang pasimula siya ang berbo. Ano ba ibig sabihin ng berbo? Sa English po, words. Yung berbo, salitang Kastila. Sa Tagalog po, salita. Nang pasimula siya ang salita o ang berbo. At ang berbo, ang salita ay sumasa Diyos. At ang berbo, yung berbo mismo mga kapatid, yung salita mismo ay D-I-O-S, Diyos. Sa 1:2 ng unang Juan din, ng Juan. Ito rin naman ng pasimula sumasa Diyos, yung salita, kasama ika o nagmula sa Diyos, galing sa Diyos. 1:3. Ano ang ginawa ng salita na yon? Ang lahat ng mga bagay, ginawa niya. Sa Bibliang King James, sa Ingles, all things were made by Him. Dito po sa Tagalog, may pagkakamali. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Para po baga, ang Panginoong Jesucristo parang kasangkapan tulad ng lagare at martilyo, na ginawa ang bahay sa pamamagitan ng lagare, martilyo at ng mga pako. Dapat kung kukuhanin natin sa King James, sa Book of John, chapter 1 and the verse 3, all things were made by Him, wala na po yung sa pamamagitan. Ang atin pong pananagalog, marami pang kulang Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya. At alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Sa makatwid, yung salita, yung Diyos, yung berbo, ito ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Araw, buwan, bituin, ang karagatan, ang lupa, ang sanglibutan, ang lahat ng mga bagay na maiisip natin. Hindi po ito nangyari, hindi ito nagawa kung wala ang gumawa. Ang ibig lang ipakilala. Sa 1:4, ano naroon doon sa berbo o sa salita? Na nasa Kanya ang buhay, nasa Kanya ang buhay. In Him was life. Sa makatwid,
naroon sa salita ang buhay natin. At ang buhay, ito po, and life is the light of man. At ang ilaw at ang buhay, ang ilaw ng mga tao. 1:5. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. At ito ay hindi na pag-unawa ng kadiliman. Napakaganda po. Siyang gumawa ng lahat ng mga bagay. Siya ang salita. Ang salita sumasa Diyos. Ang salita ay Diyos. Nasa Kanya ang buhay. Ang wika ng banal na kasulatan at ang buhay o ang ilaw. Ang buhay, ilaw ng mga tao. Sa makatwid, tayo palang mga tao, kaya pala maliwanag tayo na nakakakita sa ngayon, maliwanag dahil meron tayong buhay. Ang buhay, ito ang ilaw natin. Sa makatwid, pag tayo namatay, o ang tao ay namatay, talagang nasa kadiliman. Bakit? Pundido na yung ilaw niya. Pagka namatay ang tao, pundido na, mga kapatid. Kaya nga, habang tayo po nabubuhay, dito merong magandang itinuturo ang Panginoong Jesucristo. Lumakad tayo sa kaliwanagan habang meron tayong buhay. Kailan ka pagagawa ng mga tinatawag na kalooban, tulad ng ipinapanalangin natin, Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, ito ang magawa namin dito sa lupa. Kailan pa tayo gagawa ng mga kalooban ng Diyos na nasa langit? Kung madilim na, kung patay na tayo. Kaya nga ang ilaw lumiliwanag sa kadiliman, ngunit hindi ito napag-unawa ng kadiliman. Anong ginawa ng buhay? Anong ginawa ng berbo? Anong ginawa ng lumalang ng lahat ng mga bagay? 1:14 ng San Juan, nagkatawan tao ang berbo. At ito nga po ang binasa ko sa inyo kanina, sa unang aklat ni San Juan din, 1:1, yung aming nakita, yung aming nakasama, yung aming nahipo, yung aming narinig, ito nga po, ibinabalita namin sa inyo, sino ang Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. Kaya nga sa San Juan din, 8:24 at 27 sa Bibliang Ingles, I say therefore unto thee that you shall die in your sins. If you believe not that I am He, you will die in your sin. Sa 27, they understood not that Jesus spake to them of the Father. Hindi nila naunawaan nang sinabi ni Jesus, 8:24, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kapag hindi kayo sumampalataya na ako nga siya. Yung siya, hindi nila naunawaan, 8:27, patungkol sa Ama na sinasalita sa kanila ni Jesus. Tunay ba yan? San Juan, Kapitulo 10 at versikulo 30, ako at ang Ama ay iisa. Napakaliwanag po, yung nagkatawan tao, siya rin po ang Diyos. Siya rin po ang ilaw. Siya rin po ang buhay. At kung wala siya na nagkatawan tao, wala pong anumang bagay na nagawa. Ito ang kanyang ninais, ipinanukala, nilalang niya ang lahat ng mga bagay. Ngayon, alin po baga naman yaong kadiliman? Pagkatapos na naunawaan natin yung palang liwanag, wala po palang iba kung hindi yung Panginoong Jesucristo. Na kailangan pala, ang mga apostol nung araw at oras na yon, anyo 33, bago siya ipako sa krus, pinagbilinan na niya. Konting panahon na lang, mapapasagit na ninyo ang ilaw, ang Kristo. Gumawa na kayo, kumilos na kayo habang nasa inyo ang Kristo. Sapagkat pag wala na siya, dahil siya nga po papapako sa krus, at alam natin, papanik siya sa kanyang kalangitan sa langit, kaharian sa langit, alam natin yan. Kaya habang ang wika niya sa kanyang mga apostol na nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magsikilos na kayo habang nasa inyo ang ilawan. Pag wala ng ilawan, pag wala ng ilaw, lalakad kayo sa kadiliman. Ngayon, alin po baga naman yaong kadiliman?
na kinakaharap o daranasin ng bawat tao. Ito patungkol sa lahat ng tao ito. Sa mga nasa kadiliman, hindi nalalaman ng maraming mga tao. Sindami po ng buhangin sa dagat. Tulad po sa sinasabi sa aklat ni San Juan, ang ilaw hindi nakilala ng kadiliman. Alin nga po baga itong kadiliman na daranasin ng bawat tao kung mawala ang Kristo sa kanilang mga landas? Buksan po naman natin ang aklat ni Apostol Pablo sa Kapitulo 5, versikulo 14 po ng Efeso. Kaya nga't sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay. At liliwanagan ka ni Kristo. Amen. Ito po, napakaliwanag. Gumising kang natutulog. Saan ba gigising? Magbangon ka sa gitna ng mga patay. Bakit sinasabing gitna ng mga patay? Yung palang walang kaliwanagan, nasa kadiliman po pala yun. Totoo ba yan? Paano lamang sila magkakaroon ng kaliwanagan? At liliwanagan ka ni Kristo. Pagka ang tao pala tulog, sila pala nasa kadiliman. At yung palang kadiliman na yon, mga gawa ng mga patay. Ano ba yung mga gawa ng mga patay na yan? Mga kapatid, ang wika ng mga banal na kasulatan, ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagaman mga buhay, sila ay mga patay. Unang Timoteo 5:6 ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan. Ano ba kalayawan? Mga kasalanan. Sa mga kapatid, kapag ang tao nabubuhay sa kalayawan o mga kasalanan, bagaman buhay, sila'y mga patay. They are the living dead. Sila ang mga zombie. Tulad nga ng sinasabi ni Presidente Duterte. Yan mga drug addict, mga zombie na yan. Wala nang liwanag sa utak niyan. Sinunog na raw yan ng droga. Isipin mo nga naman, sino ba ang hindi madudurog doon sa drogang ang inihahalo pala tubig daw ng baterya? Mga tagapakinig po namin, gumising kang natutulog. Magbangon ka sa gitna ng mga patay. Ang ibig lamang sabihin, umalis na tayo. Saan? Sa lahat ng mga kalayawan, sa lahat ng mga kasalanan, at liliwanagan ka ni Kristo. Ayan po, ang kadiliman pala, lahat po ng mga kasalanan na nagagawa nating mga tao, ayon po sa itinuturo ng ating paksa. Ano-ano pa mga pagpapatunay na dapat tayong umalis dyan sa mga kalayawan, kasalanan, sang-ayon pa man din kay Apostol Pablo. Ituloy natin ang Efeso 5:15. Mag-ingat nga kayong lubos kung papaano kayo lumalakad. Pag binabanggit po yung lumalakad, spiritually speaking, kung paano tayo nabubuhay. Huwag gaya ng mga mangmang. Ano ba ibig sabihin ng mga mangmang? Mga foolish. Ibig sabihin ng mga foolish, huwag naman kayong magagalit sa salitang masakit, mga tanga. Huwag kayong gaya ng mga tanga. Mga mangmang, wala kayong kamuwang-muwang. Kundi gaya, lumakad kayo na gaya ng mga marurunong. 5:16, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ayan. Tulad ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, anyo 33, sa kanyang mga apostol, kaunting panahon na lamang sa inyo ang ilaw. Lumakad kayo sa ilaw. Sapagkat pag nawala na ang ilaw, lalakad kayo sa kadiliman. Sa atin sa huling araw, 5:16 ng Efeso, huwag tayong lumakad na tulad sa mga mangmang, walang ilawan, walang kaliwanagan, mga tanga, samantalahin ninyo ang panahon. Bakit? Ang mga araw ay masasama at alam natin yan, ilang ulit na nating napakinggan. Sa huling mga kapanahonang ito, talagang dumarating sa lahat ng tao ang panahong mapanganib. Ngayon,
ipagpatuloy natin ang ating paksa. Alin ang mga kamangmangan? Alin yung mga foolishness, kadilima, na marapat alisan ng mga tao, na kapag ang mga tao pala nabubuhay dyan, tulad ng sinasabi sa unang Timoteo 5:6, nagpapakabuyo sa kalayawan, bagaman mga buhay, sila'y mga patay. Ano-ano pa po baga iyan? Maliban dyan sa mga illegal drug, mga shabu-shabu na yan, alam natin yan. Kaya nagiging zombie ang mga tao tuloy. Mga iginagalang na mga tagapakinig. Hayaan natin ang mga apostol ang magpatuloy na sumagot sa ating mga katanungan. Efeso 5:6. Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Ito po, akala nating mga tao, yung shabu lang, yung mga cocaine, yung mga illegal na mga droga, ito lang ang masasamang kalayawan. Hindi po. Meron pa pong mas masasamang mga ipinagbabawal ang Panginoon Diyos na ipinakikilala sa ating paksa na ito rin ay mga kadiliman. Huwag tayong lumakad sa kadiliman, maging matatalino tayo, huwag tayong maging mga mangmang. Ano po ang kanyang ipinakikilala pa? Efeso 5:6, huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Ayan, mga salita. Ang ibig ipakilala, yung mga idolohiya. Katulad ng ipinagpauna ng Panginoong Jesucristo, Mateo 24:5, sa huling araw, para sa atin, sa huling araw, 2016 na ngayon, magsipag-ingat kayo. Marami ang sa inyo'y paririto, magsisipag, sabi, ako ang Kristo, kami ang Kristo, nasa amin ang Kristo, nasa amin ang katotohanan, darating na ang Kristo, naroon ang Kristo, nariyan ang Kristo, huwag kayong magsipaniwala. Bakit? Yan po ay mga salitang walang kabuluhan. Ano ba ibig sabihin ng mga salitang walang kabuluhan? Tito 1:14, na huwag kayong magsipakinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa aral ng mga tao na sinsay sa katotohanan. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito, ituloy ninyo ang Efeso 5:6, dahil sa mga walang kabuluhang aral na yan, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Bakit nga nagagalit ang Diyos sa atin pagka nagpapaalipin tayo diyan sa mga utos aral ng mga Hudyo, katha ng mga tao, nasinsay sa katotohanan? Bakit? Mga kapatid, unang Timoteo 4:1-5, ang wika ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung mga aral na yan, utos aral ng mga demonyo, at marami ang sa kanila ay magsisisunod. Ano ang aasahan natin kapag tayo'y naging mga mangmang, nagpatuloy tayo sa kadiliman na iyan, na mga utos, aral, doktrina ng mga tao at mga demonyo? 8:44 ng San Juan, ang wika ng Panginoon mismo, kayo ay sa inyong amang dyablo. Magiging anak po tayo. Magiging anak tayo ni Satanas. Anong kahihinat na natin? Makakaasa ba tayong makakarating pa tayo sa langit? Apokalipsis 21:8, ang bahagi natin, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Kaya nga habang may ilaw, habang naliliwanagan pa tayo, habang nakikinig pa tayo ng kanyang ebanghelyo, Romanos 10:17, sa pakikinig, dumarating ang pananampalataya at ang pinakikinggan, mga salita ng Panginoong Jesucristo. Ano ang ipinapayo sa atin kung tayo nadaya ng kadiliman sa ating unang bahagi ng ating pamumuhay sa lupa? Apokalipsis 18:4 din, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanilang mga salot at kanilang mga sumpa. Kung tayo nandiyan sa mga iglesia na nagtuturo ng mga utos aral ng mga tao, tulad ng mga iglesia diyan na napakamakapangyarihan, pati ang gobyerno kayang-kaya nilang manduhan. Ano ang pinapayo sa atin? Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Isipin ninyong
ipinakikilala nila, mas mahalaga yung obispo nila, sugong anghel, matagal nang namatay. Inihalili yung anak, pakatapos yung apo. Takot-takot na katiwalian. At bakit? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit yung iba nilang mga pastor, na ang tagal ng pastor hanggang ngayon ordinaryong miyembro pa rin, at pagka namamatay yung obispo, alam po ninyo, ang tunay na iglesia, pag-aari ng Panginoong Jesucristo, hindi ng isang pamilya. Kayo na po nakakaalam nun. May iniingatan. Tulad din naman ng simbahang Katoliko. Bakit ipinagbabawal ng mga papa sa Roma na mag-asawa ang mga pare? Para po ang mga pare, pag namatay, yung ari-arian ng mga pare, hindi po mapupunta sa kamag-anak. Yung kayamanan ng mga pare, mababalik sa simbahang Katoliko, sa Roma. Yan po ang sabi. Yan po ang nababasa natin. Yan po ang mga paghahayag. Yan po ang kung bakit nga ipinagbabawal. Bawal daw mag-asawang pare. Anong dahilan? Anong kinalaman ng tinatawag na pag-aasawa ng mga mangangaral, samantalang ang mga apostol din naman may mga asawa? Ay maliban kay Pablo na talagang ginusto niya na siya'y manatiling nag-iisa habang nangangaral ng ebanghelyo. Para nga po, yung ari-arian ay wag makuha ng mga asawa o ng mga anak. Dadapot sa katotohanan naman, nababalitaan natin, maraming mga asawa yung mga yan. Huwag kayo magagalit sa akin. Ang wika ng ating paksa, kung tayo'y nasa kadiliman, kung tayo'y nabihag ng mandarayang diablo, daging anak tayo ni Satanas na sinungaling, nabihag tayo ng mga aral at mga utos ng mga tao, nailigaw tayo. Unang Pedro 2.25, tulad ng mga tupa, nailigaw tayo, sundin po natin ang utos ng Panginoong Hesukristo, Apokalipsis 18.4. Umalis tayo sa kanila. Layasan natin yung mga iglesia na yan. At sa 5.7, Efeso din po, huwag kayong makibahagi sa kanila. Ano ba ibig sabihin ng makibahagi? Huwag tayong makikisama sa kanilang mga kaugalian. Tulad ng simbahang Katoliko. Ang buong sanglibutan, nadaya niyan. Sibitin yung tuwing Disyembre 25, gastos dito, gastos dyan, pambili ng regalo dito, regalo dyan, inuman dito, inuman dyan, magagandang damit, masasarap na pagkain, birthday ka, birthday daw ni Kristo. Wala po kayong mababasang Disyembre 25, kaarawan ni Kristo. Bakit nga po hindi inilagay ng Panginoon? Kung anong araw, anong buwan siya ipinanganak. Ayaw nga po ng Diyos na mangingilin kayo ng anumang araw sapagkat ang lahat ng araw ay banal, banal, banal sa Panginoon. Sa lahat ng araw dapat ipagdiwang natin ang buhay, kagaling at kalakasan sa pamamagitan po ng pagsunod natin sa kanyang mga utos. Ecclesiastes 12:13. Ito ang buong katungkulan ng tao. Huwag tayong makibahagi sa kanila. May mga Father's Day pa, may Mother's Day pa, may St. Valentine's Day pa. Ang lahat ng bawal ng Diyos, pinag-uutos ninyo. Kung alin yung ayaw ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Exodus 21. Huwag kayong gagawa ng larawan ng nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Exodus Kapitulo 20, versikulo 2 hanggang 5. Huwag kayong maglilingkod sa mga larawan. Huwag kayong magpatawag ng Ama, iisa ang Ama. Kayo naman, Padre, pare, hindi lang yun. Meron pa kayong kardinal, meron pa kayong arsobispo. Kutakot-takot kayo, saan tambak ang mga tinatawag. Kumbaga sa militar, lahat ng medalya, inilagay ninyo sa inyong mga pare, sa inyong mga papa sa Roma. Vicarius Filii Dei, kahalili ng Diyos. Mga kapatid, huwag kayong makibahagi sa kanila. Umalis kayo, lumabas kayo sa kanila. Apokalipsis 18.4. Para wag kayong madamay sa kanilang mga sumpa. At ano-ano pa ang mga suligi ng kadiliman sa lalong ikaliliwanag ng ating pag-aaral. Kailangan po lagi tayong nasa kaliwanagan. Ano-ano pa? Yung mga tinatawag na suligi ng kadiliman na halos karamihan ng mga tao hindi nila nalalaman, yun pala ang kanilang ginagawa araw-araw. 5:11. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng mga kadiliman, kundi bagkus sawatain ninyo. Yung mga bagay na ayaw ng Diyos na ginagawa ng tao, pag nakita ninyo, sawatain, sawayin, pagbilinan. Kaya nga merong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang iglesia po ng Diyos, Efeso 3:10,
upang sa pamamagitan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, maipahayag sa lahat ng kapangyarihan sa kaitaas-taasan ang kagilagilalas na kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, at karunungan ng Diyos. Ang iglesia po, kaya nagtayo ng iglesia, ang iglesia ang mga ngaral ng mga bagay na ibig ng Diyos na gagawin natin at sasaway sa lahat ng ating kadiliman. O 5:12 ng Efeso, sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila ay mahalay na salitain man lamang. Nako, alam na natin kung ano yung mga kahalayan na yan. Huwag naman kayo magagalit sa akin. Palibhasa, simbahang Katoliko, maski katiting na matuwid na aral, walang matuwid na aral yan. Dyan lang sa gobyerno sa Pilipinas Magmula presidente hanggang pinakamaliit na barangay tanod, puro Katoliko O anong kinahinat na natin? Kayo na nakakaalam. Ang mga bagay nilang ginagawa sa lihim ay karumal-dumal na salitain, sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay. Karumal-dumal, ang ibig sabihin, nasalitain man lamang. Hindi ba? Ano-ano ba yan? Ang pakikiapid. Yan. Ayan po. Ang mga karumihan. Ang mga kasakiman. Ayan. Kaya, mga leader natin, puro plunderer, puro magnanakaw. Mabuti na lang, inihalal ng Diyos si Ginoong Duterte. At ngayon patuloy nang nililinis unang kriminalidad at ang kasakiman o ang korupsyon, pag-ibig sa salapi na siyang ugat ng lahat ng kalikuan o kasalanan. Mga kapatid, hari nawa, magtagumpay kayo, Ginoong Duterte. Kasakiman, huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. 5:4, o ang karumihan man, o ang mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na di nangararapat, kundi kayo'y mangagpasalamat. At hindi ko nababasahin ang Galatias. Buksan ninyo sa inyong mga Biblia sa bahay, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21, hayag ang gawa ng laman. Ayan po, lahat ng gawa ng laman, nandyan po. Kayo na magbasa, kayo naman ang mag-research na ang dulo po nito, sa Galatias 5:19 hanggang 21, ang nagsisigawa ng lahat ng gawa ng laman, kasama ang pagmumura, kasama ang kahalayan, lasciviousness. Magandang pakinggan. Bakit dito yung mga pastor na Amerikano, binabanggit nila sa pulpito, lasciviousness. Hindi naman nagagalit ang mga kapatid nila. Masamang banggitin yan, lasciviousness. Bata, sa ating mga Pilipino, kalibugan, masama raw. Mahalay daw. Ewan ko. Para sa akin, yan po ang katotohanan. Hindi ko po dapat alisin yan Mga kapatid, bahala na kayo. At patawarin ako ng Diyos kung ito man ay hindi ko masambitla sa inyo na nakatanggap-tanggap sa inyo. Pero yan ang katotohanan. Ang kalibugan na siya ngayon, ng isa sa mga pangunahin, nakadahilanan kaya maraming nire-rape na, ninanakawan pa, pinapatay pa, pinagsasasaksak pa dahil sa kalibugan. Yan po ang wika sa aklat ng Galatias 5:19 hanggang 21, ang gumagawa ng ganyang mga bagay at iba't iba pa, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. At sa 5:5 ng Efeso, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay, ayan, o masakim, magnanakaw, mapag-imbot, maibigin sa salapi, na mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan! Akala ba ninyo yun lang literal na sumasamba kay Mama Mary, kay Santo Niño, kay Kalunsad, kay Mother Teresa? Akala ba ninyo yung literal people idolizing images are the idolaters? Hindi po. Pag kayo maibigin sa salapi, pag kayo masakim, pag kayo mahalay, pagka kayo mapakiapid sa hindi nyo asawa, lahat ng gumagawa ng kadilimang ito, mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Amen. Ang huli po nating mga katanungan, mga kapatid. Pagkatapos po na maliwanagan natin, ang kinakausap ng Panginoong Jesucristo sa ating paksa, sandaling panahon na lang, sa inyo ang ilaw, lumakad kayo hanggat nasa inyo ang ilaw.
Naliwanagan natin yung ilaw na tinutukoy na tila nagpapaalam na. Alam natin, nagpapaalam na nga dahil ilang mga araw na lang noon, anyo 33, ipapako na siya sa cross. At alam natin ang kasaysayan nang mamatay yung katawan na ginamit, na ilibing 3 araw, nagbangon po muli iyon. At nang magbangon, binalikan niya ang mga apostol at nakisama pa sa kanila ng 40 araw bago po siya pumanik sa kanyang kaharian sa langit. Ang wika ng Panginoon, magsilakad kayo habang nasa inyo ang ilaw, sapagkat kapag wala na ang ilaw, mahirap sa inyo ang lumakad sa kadiliman. Natutuhan din naman natin na yung salitang yaon sa ating paksa hindi para sa lahat ng mga relihiyon o sa lahat ng mga tao. Yun ay para lamang sa mga apostol na nasa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na kanyang katawan ng Diyos. Pinagbibilinan niya, umalis sa lahat ng kadiliman, umalis sa lahat ng gawa ng laman. Huwag makikibagay, huwag magsisihipo sa mga masasamang mga kostumbre o mga tradisyon at sa lahat ng mga utos ng mga tao at mga katha ng mga Hudyo. Tulad na nga po yung wag daw kakain ng karne, masama raw kumain ng karne. Tulad ng mga vegetarian, yung mga iglesyang nangingilin, araw pa ng Sabado, hindi sila kunyari gumagawa sa loob ng kanilang bahay at hindi kumakain ng baboy, mga kapatid at mga magulang. Napakaliwanag po, yun utos aral ng mga demonyo. Okay, magagalit. Mga Sabadista, mag-aral tayo. Tinanin nyo kung pwede nyo burahin ang unang Timoteo 4:1-5. Pagka nabura ninyo, sabihin nyo sa akin. At pag hindi ko na nakita ang unang Timoteo 4:1-5 sa aking Biblia, magsasama-sama tayo, pati kami magiging Sabadista na rin. Mga tagapakinig, burahin din ninyo ang aklat ni Propeta Isaias 1:13, na ano ang sinasabi doon. Basahin po natin, mga magulang at mga kapatid. Basahin po natin Isaias Kapitulo 1, versikulo 13. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyang karumal-dumal sa akin ang bagong buwan at ang Sabat, ang araw ng Sabat, ang tawag ng mga kapulungan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ito po, ayaw na po ng Diyos niya ang pangingili ng araw ng Sabat. Ipinatigil na po yan sapagkat sa katotohanan, yan pong mga kautusan na nasa matandang tipan, yan po ay lalo nang pinagtibay ng Panginoong Hesukristo nang siya po'y magkatawan tao na. Sa 2 utos na ito, nauuwi ang mga kautusan, ang 2 tapyas na bato, pati ang pangingili ng araw ng Sabat, pati ang mga pagbabawal ng mga pagkain ng lamang kate at kung ano-ano pang ibang mga hayop na ipinagbabawal ng Diyos noon. Hindi na po ipinatutupad yan. Kanya na pong pinagtibay. Hindi ako naparito para sirain ang mga kautusan at ang mga propeta, ang wika ng Panginoon. Naparito ako upang papagtibayin ko ang mga kautusan. Ano ang kinauwian ng 2 tapyas na bato at ng kautusan ng mga propeta? Iibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, buong buhay. Iibigin natin ang ating kapwa-tao gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Basahin po natin sa Mateo 22:40. 2 na lamang po, mga kapatid. Kaya yung pangingili ng araw ng Sabat, yung pagbabawal ng pagkain ng karumal-dumal na mga hayop, wala na po yan. Lalo na nga po yung ikapo. Wala na po yung ikapo. Sa katunayan po, basahin ninyo Mateo
Kapitulo 10, versikulo 1, nang tawagin niya ang 12 apostol at nang isugo niya, Mateo 10:8, tinanggap ninyo ng walang bayad, ipangaral ninyo ng walang bayad. Datapwat kung meron talagang ibig na tumulong sa pangangaral ng Ebanghelyo, hindi naman po ipinagbabawal yung mga nagkukusa na tumulong sa ikalalawig ng mga wika nga, katotohanan o ng Ebanghelyo o ng salita ng buhay, ayon po kay Apostol Pablo sa kanyang 2 Korinto Kapitulo 9, versikulo 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi dahil sa kailangan, hindi mabigat, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ayan po. Pipilitin kayo. Ika po. Yung iba, nagtoto ka pa, libo-libo sa mga miyembro. Ano ba naman kayo? Pagkatapos makita mo yung mga demonyong obispo ninyo, may jet plane, may helicopter, may private army. Anong klase yan? Sinuswerte! Sinuswerte yan. Isipin ninyo, yung mga anak nag-aaral sa malalaking koleyo sa iba't ibang bansa. Maraming mansyon sa iba't ibang dako ng buong sanglibutan. Saan ang gagaling yan? Di sa inyo. Huwag tayong makibahagi sa mga aral na walang kabuluhan. Umalis tayo dyan. Sa atin nga pong pag-aaral, balikan natin ang huling katanungan sa atin pong kapanahunan sa huling araw na ito. Bagaman batid na natin ang Panginoon pumalaot na sa kanyang kaharian sa langit, wala na yung ginamit niyang pagkakatawan tao. Ang mga unang mga banal ay natutulog na sa kanilang mga libingan. Ito po bagay nangangahulugan na wala na tayong ilaw sa sanglibutan? Hayaan po natin ang Biblia ang magpaliwanag. Balikan natin ang aklat ni Apostol Juan 1:4. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi na pag-unawa ng kadiliman. Marami pong mga tao, sindami ng buhangin sa dagat, hindi po naiintindihan na bagaman ang Panginoong Jesucristo ang ilaw ng kabuhayan ay pumalaot na sa kanyang kaharian sa langit. Bagaman wala na ang mga apostol na mga unang mga banal na tinawag ng Panginoon na tagapangaral ng kanyang ebanghelyo, ang bawat taong nabubuhay pa, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. Yung buhay na ibinigay sa atin, ang ibig sabihin hanggang ngayon ako'y buhay pa, kayo'y nabubuhay pa, kaya tayo nag-aaral ngayon, nakikinig, nagbabasa, nagsasama-sama sa Espiritu, may buhay pa tayo, meron tayong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito po ang ilaw ng sanglibutan. Sa lahat ng mga tao na buhay pa hanggang ngayon, 2016, kamukha ng inyong hamak na lingkod, 73 anyos na po ako ngayon, nabubuhay pa, salamat sa Kanya, meron pang kaliwanagan. Kung tayo'y lumalakad na kasama ng Diyos o ng ating Panginoong Hesukristo. Totoo po ba yan? Ito po, buksan po natin ang Mika 6:8. Kanyang ipinakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at kung ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Ito po, yung panalangin natin. Itinuro ng Panginoon, magsipanalangin nga kayo ng ganito. Ama na nasa langit ka, sampahin ang pangalan mo, luwalhatiin ang pangalan mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, ito ang magawa namin dito sa lupa. Kung ano ang hinihingi ng Panginoon, ano ba ang gusto ng Panginoong Jesus sa langit na gagawin ko, na binubuhay pa niya ako at ng lahat ng mga taong binubuhay pa niya? Ano ang kanyang ipinag-uutos na gagawin natin? 6:8 ng Mikas, kanyang ipinakikilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Gumawa ka na may kaganapan, ibigin mo ang kaawaan, lumakad ka na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Yan po. Lumakad tayo may kababaan kasama ng ating Diyos. Ang ibig lamang sabihin, sundin natin ang kanyang utos. Ano nga utos ng Panginoon Diyos na susundin natin?
Kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Saan ba naroon ang ating Panginoong Jesucristo? Si Kristo ang ulo ng katawan. Sa makatwidbaga ng iglesia, ano ang pangalan ng iglesia? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito, liliwanagan tayo. Dito, kasama natin ang Diyos. Dito, papatnubayan tayo ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya kailanman namatay. Siya ang ating pastor. Siya ang ating obispo. Papatnubayan niya tayo hanggang sa ikalawang pagparito. At kung magtitiis tayo hanggang kamatayan, pagkakalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakai kailanman. Amen. Ito po ang itinuro sa atin ng Diyos sa Huwebes po ng gabing ito. Ang ilaw, samantalahin natin sa atin sa huling araw na ito. Habang may buhay tayo, lumakad tayo sa lahat ng gawang mabuti. Kasama natin ang Panginoong Diyos o ang ating Panginoong Jesucristo. At maliwanag po na sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo sa atin na hanggang ngayon nabubuhay pa. Sa San Mateo Kapitulo 5 versikulo 16, lumiwanag na gayon ang inyong mga ilaw sa gitna ng mga tao upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa upang kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Alin po ang ilaw? Ang ating Panginoon, ang kanyang mga salita na ating ginagawa o ginaganap sa araw-araw na makikita ng mga taong nakapalibot sa atin. Kaya nga ang kanyang kalooban sa langit para sa atin na mga lingkod niya na nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hebreo 13:16, to do good and to communicate, forget not, for to those offerings the Lord is well pleased. Sa Tagalog, Hebreo 13:16, ang paggawa ng mabuti. 7:12 ng Roma, ang pagsunod sa utos ng Diyos. Huwag nating kalilimutan at ang pangangaral to communicate. Pagsasambulat, pangangaral ng kanyang ebanghelyo. Huwag nating kalilimutan sa ganitong mga hain ang Diyos ay totoong nalulugod sa atin. Amen. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon hanggang sa darating na linggo po kung tayo po'y binubuhay pa. Tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa.